Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Sa week na ito, no? Gugunitain natin ang Holy Week, mga ginigiliw. Halos lahat, buong mundo ay ginugunita po nila yung Kwaresma, mga ginigiliw. Actually, bakit ginagawa lamang natin ito taon-taon, mga ginigiliw? Dapat hindi lang minsang beses gawin natin ito sa isang taon, kundi lahat ng panahon ay gawin natin itong Kwaresma. So, sakalang ba tayo banal sa loob ng isang taon, mga ginigiliw? Yung panahon lang ba ng Kwaresma na tayo ay banal, mga ginigiliw? Paano yung mga ibang araw, mga ibang buwan, mga ginigiliw? Hindi na ba tayo magiging banal sa loob ng mga araw na ito, mga ginigiliw? Opo. So, dapat araw-araw po tayo, mga ginigiliw, na ipagnilin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw tayong mamuhay ng katuwiran at kabanalan. Yun po ang totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Hindi lang yung isang beses kang banal sa isang taon, hindi lang isang beses sa isang taon na Holy Week, mga ginigiliw. No, sapagkat ginawa ito ng ating Panginoon, tapos na itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pagpapatunay, mga ginigiliw, na yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, mga ginigiliw. Ang layunin na ito ay upang mga ginigiliw, upang kunin niya yung ating mga kasalanan, mga ginigiliw. No? Yun po ang kadahilanan kung bakit naipako ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagkakaila ni Pedro. No? Ang pagkakaila ni Pedro, ipinagkaila niya ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sabi niya po dito sa 1:13, no? 36. Tinatanong ng ating Panginoong ni Pedro kung saan pupunta ang ating Panginoong Jesucristo. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Sabi po ni Pedro. Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sabi ni Pedro, mga ginigiliw. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, mga ginigiliw, na sinasabi mo na iaalay mo ang iyong buhay sa akin? Sabi niya po, tandaan mo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. So, mayabang lang si Pedro, mga ginigiliw. Sinasabi niya na kaya niyang ipaglaban ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Pero, nung dumating yung panahon na huhulihin na po ang ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kanyang mga lagad ay kumaripas na po sila ng takbo. Nung hinuli na po ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw,
ipinagkaila niya, sinabi na niya na hindi na niya po kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung sasabihin niya na kilala niya, or isa ako sa mga disipulo ng Kristo na yan, marahil na huhulihin din siya at kung ano yung parusa na igagawad nila kay Jesus, ganun din ang gagawin nila sa kanya. Kaya ipinagkaila niya, 3 beses siyang nagsabi na, hindi ko kilala yan. Sabi ni Pedro, mga ginigiliw, nung siya ay tinanong ng mga tauhan ng mga punong pari, mga ginigiliw. So, ipinagkaila niya. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong ipinagkaila. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro, mga ginigiliw. Ganon din po tayo. No? Ganon din po. Yung istorya na ito, yung pangyayari na ito na pagkakailan ni Pedro, mga ginigiliw, nangyari na po ito. 2,000 taon na po ang nakakalipas. No? Nangyari na po ito. Ginawa po ito ni Pedro na pagkakaila. So, ibig sabihin, makikita po natin dito ng isang tao, mga ginigiliw, ay hindi po mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Imagine that, nakita ni Pedro, no, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Binuhay niya ang nabubulok na tao. Nagpakain siya ng 5,000, mahigit 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 3 isda at 2 tinapay. Nakakita ang mga bulag. Nakalakad ang mga pilay. Maraming ginawang himala ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Subalit nung dumating yung panahon, mga ginigiliw, ipinagkaila rin siya ni Pedro, mga ginigiliw. Despite sa napakaraming himala na nakita ni Pedro, mga ginigiliw, ipinagkaila pa rin niya ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. How much more sa atin, no? How much more kaya sa atin? Kaya ang kwento na ito natapos na po 2,000 taon. Yung mensahe na ito ng ating Panginoon sa atin ngayon, mga ginigiliw, tayo rin, ipinagkakaila po natin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Po, ipinagkakaila, ikinakaya po natin siya, mga ginigiliw. Diba? Po, ikinakaya natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa anong paraan na ikinakaila ko po ang Panginoong Hesukristo? Ba, marahil sasabihin niyo po sa akin, mga ginigiliw, no? Maraming paraan ng pagkakaila natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yung inuuna po natin, yung trabaho natin kaysa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Di ba? Inuuna natin yung pinupuntahan natin sa linggo. Di ba? Instead na pupuntahan tayo upang magpalakasan, mga ginigiliw, sa bahay ng Panginoon, mas inuuna po natin na pinupuntahan yung kaibigan natin, pumupunta tayo sa mga mall, inuuna natin yung trabaho natin, yung paglilinis ng bahay, paglalaba. Opo, yun na isang pagkakaila sa ating Panginoon. Opo, yung patuloy po nating paggawa ng kasalanan. Diba? Opo. Oh, yun ay isang klase ng pagkakaila. Katulad din ni Judas, mga ginigiliw, di ba? Binetray niya ang ating Panginoong Hesukristo. Binebetray din natin ang ating Panginoong Hesukristo. Binebetray natin, ipinagkakaila din natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya nga ipinapabasa sa atin ng Panginoon ang mga salita na ito, mga ginigiliw, upang makita po natin ang mga pagkakamali po natin sa ating buhay. Yung gumagawa po tayo ng kwento sa kapwa nating Kristiyano, mga ginigiliw, no? Sinisiraan natin yung kapwa natin Kristiyano, di ba? Opo. Sinisiraan natin ang pastor natin. Oo. Alam nyo, yun ay isang pagkakaila. Yun ay betrayal din sa ating Panginoong Hesukristo. Binebetray din natin, mga ginigiliw. Di ba? Opo, alam nyo, sa istorya ng aking pagiging Kristiyano, mga ginigiliw, no? Nangyari din po ito sa aking spiritual mother, mga ginigiliw. Pero
ah, ah, nagiging masama din ang pakiramdam ko sa kanya nung ah, umalis po siya sa amin, mga ginigiliw. Pero mga ginigiliw, no, ipinagpray ko pa rin yung spiritual mother ko na babalik. No, na babalik po. Nirerespeto ko pa rin yung spiritual mother ko hanggang ngayon. 'Di ba? Kinikilala ko pa rin siya bilang spiritual mother ko nung siya ay bumalik. Ngayon, siya ay nagiging associate pastor ko na, mga ginigiliw. Siya ang pastor ko. Miyembro lamang niya ako. Subalit nung umalis po siya, mga ginigiliw, pinagpray ko na babalik hanggang ako po ang pumalit sa kanya. Dumating yung panahon sa panahon ng ating Panginoon na bumalik po siya. Pinagpray ko po ang kanyang pagbabalik, mga ginigiliw. Kinikilala ko pa rin siya bilang aking spiritual mother, mga ginigiliw. Hindi ko siya itinaboy, hindi ko siya sinaktan. Opo, kinikilala ko pa rin siya. Opo, alam nyo, kung kaya natin gawin yan sa spiritual father natin, spiritual mother natin, how much more na kakayanin din nating itakwil, kakayanan din nating i-betray, ipagkanulo. Diba? Ang ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin, yung physical na ibinigay sa atin ng Panginoon, na spiritual father natin, spiritual mother natin, kaya natin siyang pagsalitaan, pagsabihan ng masama sa kanyang likuran. Diba? Opo, how much more sa ating Panginoon? Hindi man natin nasabi ito sa ating Panginoon sa harap-harapan, pero yung mga pananalata natin, yung mga aksyon natin, yung ginagawa natin sa pastor natin, sa lingkod ng Diyos na ito, mga ginigiliw, ito ay betrayal. Opo, betrayal po ito sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Oo. Kaya natin gawin ito sa pastor natin, how much more na kaya din po natin itong gawin sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Diba? So, ipinagkakanulo din natin ng ating Panginoong Jesucristo kung minsan sa buhay natin. Pagkakanulo yung patuloy po nating paggawa ng kasalanan. Yung bumabalik pa rin tayo sa kasalanan, mga ginigiliw, iyan ay isang klase ng pagkakanulo. Yung mas mahal natin yung trabaho natin kaysa Panginoon, mga ginigiliw. Hindi ko sinasabi na masamang magtrabaho. Hindi ko sinasabi na masama ang magtrabaho, mga ginigiliw. Subalit, ang mga trabahong ito, mga ginigiliw, ito ay grasya lamang sa atin ng Panginoon ang mga ito. But the top priority of our life, dapat ang mauuna palagi ay ang Panginoon. Opo. Dapat siya ang iikot sa buhay natin. Yun ang sinabi niya po sa Matthew 22:37 and 39. Diba? Love the Lord your God with all your heart. Lahat ng puso mo. All your soul. Lahat ng kaluluwa mo. All your strength, lahat ng kalakasan mo. Diba? All your mind, lahat ng kaisipan mo. Yun ang sinasabi sa ating ng Panginoon, mga ginigiliw. That is the greatest commandment. Yung mahalin natin ang ating Panginoon, because that is the only purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Yung paglingkuran lamang natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang ang tanging dahilan kung bakit tayo nandito sa balat ng lupa. Yung paglingkuran lamang natin, pagsilbihan lamang po natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Opo, yun po yung sinasabi niya po, mga ginigiliw. Kaya ipinagkakanulo rin natin siya. Itinatatwa din natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ikinakaila din natin siya sa ating buhay. Yung inuuna natin, mas minahal na natin yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Diba? Mas lalo na nating tinangkilik yung mga bagay-bagay dito sa lupa kaysa yung lumapit tayo sa ating Panginoon. Diba? Opo, lalapit po tayo, mga ginigiliw. Diba? Katulad ng sinabi ko po kanina, banal lang ba tayo sa isang taon? Sa Holy Week lang ba tayo magiging banal? Paano ba yung mga ibang araw na
ng isang taon, yung January, February, March, April, May, June, July, hanggang December, hindi na ba banal yun para sa atin? Diba? Gawin nating katuwiran, kabanalan lahat ng araw ng ating buhay. Hindi lang tayo banal sa isang taon, sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Santo ng isang taon, mga ginigiliw. Gawin nating lahat ng panahon ay banal para sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, di ba? Ano ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa atin? You should be holy because I am holy. Dapat magiging banal kayo sapagkat ako ay banal, sabi niya. Sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo na banal ka lamang sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Santo sa isang taon? Sabi niya ba? Hindi. Lahat ng araw, segundo, minuto ng ating buhay, dapat ang ating Panginoong Jesucristo ang lagi nating iniisip. Lahat ng kalakasan natin, Lord, nagtratrabaho ako. Hindi mo sasabihin na nagtratrabaho ako para sa aking pamilya. Hindi. Nagtratrabaho ako, Panginoon, para sa inyo. Diba? All your strength, sabi na. Tapos sasabihin mo para sa pamilya. Kaya gamitin natin yung kalakasan natin para sa Panginoong Jesucristo. Diba? Yun ang sinasabi niya. Na kapag meron tayong tamang relasyon, yung mga lakas na ito, magkakaroon din po tayo ng tamang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kaya sabi ko nga, mga ginigiliw, no? Paano natin sasabihin na mahal natin ang Diyos kung relasyon natin sa kapwa natin, relasyon natin sa pastor natin. Diba? Wasak yung relasyon natin sa ating Panginoon. Wasak yung relasyon natin sa Diyos. Diba? Paano natin maayos yung relasyon natin sa kapwa natin, sa magulang natin, sa mga kapatid natin, sa mga taong nakapaligid sa atin, kung yung relasyon, yung mismong relasyon natin sa ating Panginoon ay wasak. Diba? Opo, mga ginigiliw. Dapat magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. And it follows, magiging tama na rin yung relasyon natin sa ating mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan po natin, mga ginigiliw. Diba? Opo. Kaya, no? Yung sobrang pagmamahal po natin sa mga bagay-bagay dito, sobrang pagtangkilik natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo, na inuuna natin ang mga bagay-bagay na ito kaysa paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ito ay isang klase ng Diyos-Diyosan. Diba? The love of money is the root of all evil. Ito ay klase ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, mas mahal na natin ang mga bagay na ito. Sila na, ito na ang magiging Diyos natin. Diba? Opo. Mga ginigiliw. Kaya dapat ang ating Panginoong Jesucristo lang ang dapat nating sambahin. Dapat siya lagi ang ating iniisip. Siya ang kalakasan natin. Siya ang iniisip natin. Siya ang kaluluwa natin. Diba? Opo, siya lahat dapat, mga ginigiliw. Kaya, yun ay isang klase ng pagkakanulo at pagkakailan. Kung patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan, kinekwento natin yung kapwa nating Kristiyano, sinisiraan natin. So, pagkakaila yan, pagkakanulo yan sa ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na kung tayo ay isang Kristiyano. Okay. Yun ang pinakamasakit na, alam nyo, ang pinakamahirap na magiging kaaway natin ay yung kapwa pa nating Kristiyano, kung sino pa yung mga anak natin sa pananampalataya, sila pa yung gumagawa ng kwento against their spiritual father and mother, mga ginigiliw. Hindi po, wag po natin gawin yan. Opo. Kung kaya nating siraan yung pastor natin, yung spiritual father natin, how much more na kaya din po nating siraan ang ating Panginoon sa pamumuhay natin. Katulad ng sinasabi niya dito, kaya din po nating ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya din po nating ipagkaila ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin.
Di ba? Opo. Kapag ginawa mo yan sa pastor mo, lalong-lalo na pag spiritual father mo, ibinigay yan ng Diyos sa'yo. Ibinigay niya na taga-disiplina mo. Kinorek ka lang, itinuwid ka lang ng pastor mo, nagalit ka na sa kanya. Mga ginigiliw. Opo, nagalit na po tayo sa sa kapastor natin. Siya ang ginagamit ng Panginoon upang ituwid niya yung mga mali at likong gawain natin. Diba? Pero nagagalit na tayo. Lumilipat na tayo ng ibang church, no? Naghahanap na tayo ng ibang simbahan na umaangkop na sa maling ginagawa natin, sa mga kasalanan na ginagawa natin, mga ginigiliw. Opo. Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay kung yung mismong ibinigay ng Diyos na pastor mo, yung binigay ng Diyos na taga-disiplina mo, kaya mong pagsalitaan ng masama sa Kanya, diba? Yun ay isang pagkakanulo. Yun ay isang pagkakaila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Kaya mahalin natin yung mga pastor na binigay sa atin ng ating Panginoon. Lumipat man tayo sa ibang church, mga ginigiliw, ibigay pa rin natin ang respeto natin sa mga spiritual father at mother po natin, mga ginigiliw. Kaya nga, nung bumalik yung spiritual mother ko, mga ginigiliw, sobra ang umiyak po ako sa Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil bumalik po yung ginamit mo na instrumento, Panginoon, upang makilala kita, sabi ko. Kasi dati member lang niya ako, mga ginigiliw. So, ako ang pumalit sa kanya na pastor. Nung bumalik siya, nagiging associate pastor ko po siya, mga ginigiliw. Kaya nagsasama na po kami ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. So, yun, mga ginigiliw. No? Mahalin natin ang mga pastor natin. Diba? Sila ang representative ng Diyos. Sila ang ibinigay ng Diyos sa atin upang sabihin niya yung mensahe ng Panginoon. Diba? Opo. Inuulit ko yung pagkakaila ni Pedro, no? Na sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, ipaglalaban kita, Panginoon. Sabi po ni Pedro sabihin ko sa iyo, Pedro, sa araw na ito, bago tumilawak ang manok, 3 beses mo na akong ipagkakaila. Diba? Yung pagkakaila na yon, yung sinisiraan natin yung pastor natin, yung patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan, sobrang pagtangkilik natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo, inuuna pa rin natin yung mga bagay-bagay kaysa maglingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Iyon ay pagkakaila, di ba? Iyon ay betrayal din sa ating Panginoon, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired, mga ginigiliw, kay Sir Willie Minas Bansan, Akisan, na palagi pong sumusubaybay, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon, no? Anuman po ang pinanggagalingan ng iyong mga ikabubuhay, yung trabaho niyo po, yung negosyo niyo po, kapatid, pagpalain po kayo ng Diyos, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired and encouraged, mga ginigiliw. Kaya gawin po natin na buong taon sa buhay natin, gawin po natin na Holy Week. Hindi lang yung sa week na ito, 'di ba? April 16 hanggang 20 lang, hindi. Gawin nating araw-araw na banal, mga ginigiliw, kasi yun ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. You should be holy because I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Kaya wag na po nating ipagkaila, no? Wag na po nating ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo sa mga gawain na ito sa buhay natin. Sapagkat tapos na yung kwento na ito, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo yung mga kwento na ito sa buhay natin upang wag nang maulit yung nangyari sa kanya na pagkakanulo at pagkakaila ni Judas at saka ni Pedro, mga ginigiliw. Yung mga action natin, yung pananalita natin, yung pamumuhay natin, mga ginigiliw.
Yun ang mga dahilan ng pagkakanulo at pagkakaila po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya baguhin na po natin ang ating pamumuhay habang maaga pa, mga ginigili. Sapagkat ang mga galaw na ito, yung mga aksyon natin, yung mga masasamang ginagawa natin sa araw-araw ng ating pamumuhay, ito ay isang klase ng pagkakanulo at pagkakaila sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon.